Hindi kumpleto ang uniforme ng estudyante para sa pagbubukas ng klase kung walang sapatos. Dapat matibay at may kalidad pero mura para masulit buong taon. Nakatutok si Claire Delfin. Nasa 40 maliliit na shoe manufacturers ang nagsama-sama rito sa tapat ng Marikina City Hall para sa Back-to-School Bazaar. Shoe capital ng bansa ang Marikina at ngayong malapit na ang pasukan. Itong Sapatos Festival ang ginawang daan upang muling ibida sa mga estudyante at mga magulang ang mga produktong sapatos dito na bukod sa dekalidad ay abot kaya pa raw ang presyo. Gawa sa leather o balat ng hayop ang karaniwan sa mga sapatos na ibinebenta rito. Ang mga itim na school shoes na pambata, nasa 500 piso ang pares. At maaari pa raw tawaran. Dito kasi ang industriya ng sapatos ay salin lahi. So ito ay minana pa namin sa aming mga ninuno. So talagang it is handed down from generation to generation wherein yung mga magsasapatos ay ipinakita din nila sa kanilang mga anak kung paano gumawa ng mga dekalidad na sapatos. Ang ibang mga mamimili dumayo pa mula sa mga karatig lungsod para lang makabili at masubukan ang ipinagmamalaking Marikina shoes. First namin ngayon, may nakapagsabi lang sa amin na yun nga, matibay daw ang Marikina shoes. Sa Baguio, mga segonda manong sapatos naman ang dinadagsan ng mga estudyanteng gustong makatipid. Yan ang diskarte ng kambal na sina Jenny at Jamie. Nakakatipid pa. Tapos dito kasi mas makikita din, mas marami kang pagpipilian. Pero ang Department of Health nagbabala sa mga sakit na maaring makuha sa pagbili at paggamit ng sapatos mula sa ukay-ukay. Pwede raw kasing mahawa sa alipunga at iba pang sakit kung hindi lilinising mabuti ang sapatos mula sa ukay. Ibabad muna nila sa sabon overnight para mawala lahat yung mga dumi doon, kung may mga bakterya na nagtatry. Claire Delfin, Nakatutok, 24 Oras.